Good evening po. Ano po pangalan niyo? Good evening, ako si Felino Zaragoza. So, may dalawa po akong hinandang question. Anong mga mindset ang nakatulong para maging matagumpay ka? Matagumpay sa pagninegosyo. Ayan, so magandang gabi po. Yung mindset na in-apply ko po sa pagninegosyo, unang-una dapat alamin po natin yung papasukin nating negosyo. Kumbaga, alam natin siyang palakarin, alam natin kung paano natin siya patakbuhin. Kasi kapag papasok tayo sa isang negosyo at hindi natin alam patakbuhin yung negosyo na ito, ay hahantong siya sa pagkalugi. Example na lang, sa pagbe-bakery, dapat kapag gusto mong magnegosyo ng bakery, dapat marunong kang gumawa ng tinapay. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon ay magiging loyal yung ating mga tauhan. So dumating man sa punto na aalis yung tauhan natin, ay kaya pa rin natin napatakbuhin yung negosyo. Yun ang pinakamahalaga doon. Kasi kahit anong mangyari, tatayo pa rin yung negosyo natin. So ako, yung in-apply kong isang principle sa pagninegosyo, start small, think big. So nag-start ako sa maliit hanggang sa lumaki siya. So yung pag-usapan po natin ay tungkol sa pagbababoy. Yun po kasi yung pinasok kong negosyo na talagang nag-boom din po ako doon. So nag-start ako sa isang baboy, tapos nung nabenta, bumili ng dalawa, hanggang sa gumawa ako ng inahin. And hanggang sa dumami na siya. At umabot ng dumami ng husto. Umabot sa meron akong 4 na boar, meron akong nasa 13 na inahin, at marami akong mga fattenings for that time. So yung mga in-apply kong rules of thumb, ayun, hiniwalay ko yung pera ng negosyo sa sarili kong pera. And ganun din na sinasahuran ko yung sarili ko. So yung kinukuha ko lang pera doon sa negosyo ay yung sahod ko. So nag-set ako ng sahod ko, 25% sa lahat ng sales ko. For example, nakabenta ako ng 10,000. So yung sahod ko is 2,500. So yung 7,500 hindi ko siya pinikikialaman. Nagro-rolling yun doon sa negosyo hanggang sa lumago siya. Second question po, anong mga naranasan mo, mga pagsubok sa negosyo mo? Anong mga natutunan mo para sa iyon? Okay, so yung matinding pagsubok na naranasan ko sa pagbababoy, nung dumating yung sakit na ESF, kasi natamaan po tayo, yung sa panahon na sobrang marami pa akong baboy. Doon ako natamaan. Umabot ng 78 na baboy yung namatay sa akin. At medyo malaking dagok po yun sa ating negosyo. Pero yung kagandahan, kasi bago po tayo natamaan ng ESF ay napa-insure po natin yung ating mga alaga. So meron po tayong na-claim galing sa Department of Agriculture and din sa provincial. And yun nga, dahil doon sa ginawa natin guys na pagsiseparate ng pera ng negosyo, hindi na compromise or hindi tayo nagkaroon ng utang sa time na natamaan tayo ng ESF. So hindi tayo nagkaroon ng matinding problema. At doon sa nakuha natin galing sa Department of Agriculture ay nakatulong sa atin na mag-start ulit. Pero dahil hindi pa okay talaga yung pagbababoy, ayun, natamaan tayo ulit. And ganyan, pahinga tayo. Pero yun nga, hindi naman tayo totally down. Nag-iisip lang tayo ng mga bagong negosyo na pwedeng i-start hanggang sa maging okay na ulit yung pagbababoy. So yung natutunan ko doon, kailangan natin maging handa sa mga pagsubok na darating sa ating negosyo. And siguraduhin natin na kapag dumating mga pagsubok na yun ay kaya natin bumangon. Kumbaga mayroon tayong reserve na fund para makapag-start ulit tayo ng ibang negosyo. Lalo na ngayon sa case po namin,
mahirap pa talaga makipagsapalan sa pagbababoy. Kaya naghahanap tayo ng ibang pagkakataon na pwedeng pasukin natin sa pagninegosyo hanggang sa bumalik ulit yung pagbababoy pa natin. So siguro yun lang po, and thank you.